Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Kasi sa araw pong ito ay Labor Day. Ang nakakalungkot at dagdag pahirap sa ating mga manggagawa. Ito po ang Labor Day na mapapamura ka. Di umano. Dahil ang gusto po natin ay taasan, dagdag sahod, ang gawin sana ng gobyerno dahil sa hirap ng buhay na dinaranas natin dahil din sa kanila. Pero baliktad po, imbis po ang ibigay sa atin ay dagdag sweldo, ang ibinibigay po sa atin ay dagdag presyo. Mga kababayan, dinadagdagan po ang ating mga gastusin. Baliktad, hindi po para dagdagan ang ating sweldo. Kaya kahit anong hilingin po natin sa gobyerno, sila po ay mag-aapat na taon na bingi, bulag, di ba, pipi, mga kababayan. Wala po kasi silang malasakit. Walang malasakit. Kung may malasakit po ang nanunungkulan ngayon sa mga Pilipino, hindi po natin dinaranas ito, mga kababayan. Umpisahan na po natin ang kahilingan po ng ating mga kababayan ngayon pong Labor Day. Umpisahan na po natin panoorin at pakinggan. Samantala, bago pa ang protesta sa Calao Avenue sa Maynila, una na pong nagmarcha ang ilang labor group sa Espanya Boulevard kaninang umaga para sa panawagang taas sahod. Unang nagtipon sa Welcome Rotonda sa Quezon City ang ilang labor groups at workers union. Pasado alas 10 ng umaga, nagsimula ang marcha sa Espanya. Patungo sana sila ng Mendiola pero hinarang sila ng barikada ng mga pulis sa Recto Avenue. Kasama sa kanilang mga panawagan ng pagbasura sa kontraktualisasyon at pagkilala sa labor force bilang pinaka-produktubong puwersa sa lipunan. Well, takot na takot ang Malacanang na mapakinggan ang makatarungan kahilingan ng mga manggagawa sapagkat totoong ni minsan na hindi sila nagdagdag sa sahod ng mga manggagawang Pilipino. Kami ang bumubuhay sa lipunan, pero kami ang pinakaaba, kulang na kulang ang kinikita. Ang panawagan po namin dito ay ang sahod at pera ng mga kawani ay itaas, alisin, suspindihin ang excise tax at VAT. Ang hinihingi po natin sa mga gobyerno ay itaas ng 33,000 ang entry pay at itaas ang personal economic relief allowance from 2,000 to 7,000. Yan po mga kababayan. Mga kapatid, Ruth. Yan po ang kahilingan po natin at karamihan po nating mga manggagawa. Ibinigay naman po yan yung kahilingan po natin. Mga kababayan, itinaas naman po. Itinaas naman po ng gobyerno. Kaya nga po yung kababayan natin, mapapamura na lang. At hindi lang po itong kababayan natin ang napapamura. Lahat po tayo ay napapamura sa gobyerno ngayon, di umano. Hindi po ang itinaas ay ang sahod, ang itinaas po ang mga bayarin natin buwan-buwan. Katulad po nito, ang hinagpis at galit po ng ating kababayan. Pakinggan po natin siya at panoorin. Kapag benepisyaryo ka ng 4-piece na nasa 50 kilowatt hours pababa ang iyong konsumo, makakakuha ka ng 100% diskwento sa kuryente. Yung binabayaran ko lang dating kuryente, 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin, para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin tong 7,000 na to? Ha? Paano ba gumagawa kayo ng mga programa ninyo tapos kami ang hinahayaan nyo magbayad? Anong kala nyo sa amin nasasakupan nyo? Ha, nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Ayan ang bill, 7,000 yung bill. Kapag benepisyaryo ka ng 4-piece na nasa 50 kilowatt hours pababa ang iyong konsumo, makakakuha ka ng 100% diskwento sa kuryente.
O yan mga tama, 100% diskwento sa kuryente, mga kababayan. Yan, pabor na pabor po yan sa salita. Pagka po sa salita, napakahusay. Pero pagdating po sa gawa, mga kababayan, at kinundina mo ang gobyerno, fake news ka. Baka ipa-MBI ka pa. Katulad nung ginawa po kay Jay Sonsa. Nakita nyo po? Kahit ano pong hiyaw natin, katulad po ngayon Labor Day, kahit po tayo maghihiyaw, wala po silang pakialam sa atin. Kasi po kung may pakialam po sila, matagal na po nilang binigyan ng konti, kahit gamunggo na ginhawa ang mga manggagawa. Napakatagal na po. Kaya nga po sabi ng ating kababayan, ni minsan hindi nagtaas ng sweldo, pero lahat po itinataas. Pero ang sisi naman nila, kaya po patuloy ang pagtaas. Isa lang naman po ang sinisisi nila, gyera. Wala pang gyera. Isang damukal na po ang pasanin natin at kitaas-taas po lahat ng ibinibigay sa ating gastusin ng gobyerno. Wala pang gyera. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, mapapamura ka talaga. Mapapamura ka. Yung dagdag sahod na hinihingi natin, matagal na. Ang binigay sa atin ng gobyerno, excuse me po, hindi po dagdag sahod. Dagdag gastos. Dagdag gastos. Sa kakarampot natin kita, pero pinapatay pa tayo sa gastos. Bayarin. Dagdag gastos, bayarin. Hindi lang po kuryente. Nahandyan pa ang tubig. At isang damukal na ubod ng mahal ng bilihin. Pati nga gasul. Yung panluto natin. Yung ginagamit natin pangluto, yung pang-apoy. Ubod ng mahal. Kaya ano po silbi ng gobyerno? Pagka meron pong gobyerno na sinasabi, ang gobyerno ay tutulungan ng taong bayan na mabigyan ng maayos na paglilingkod. Kaya nga kayo ay nasa gobyerno dahil ang tungkulin nyo, ayusin ang problema, bigyan ng solusyon lahat ang paghihirap ng bansa. Bigyan nyo ng kaginhawahan ng tao, ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga manggagawang nagbubuwis. Buwis! Hindi po kasi paglilingkod ang nakita natin sa kanila na mag-aapat na taon na. Ang dinala po tayo ng kanilang paglilingkod, saan po? Sa korupsyon at pamumulitika. Nakita niyo po ba ang binibigay sa atin ng gobyerno ngayon? Ang institusyon ng Senado at House of Representatives, lalong-lalo na ang Malacanang, nakatutok lang po sila sa impeachment. Impeachment. Naghihirap ang taong bayan, bagsak ang ekonomiya ng bansa. Impeachment. Nakatutok ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Di umano. Wala kasi silang problema. Walang problema sa pera. Walang problema para bayaran ang kuryente nila dahil sila'y libre lahat. Naka-air condition sa Senado, sa Malacanang, sa House of Representatives, naka-air condition lahat. Libre lahat ang gastos dyan. Pati nilalamon nila. Hindi po ba? Wala silang pakialam sa mga Pilipino, sa mga manggagawa at sa ating nasa middle class, mga kababayan. At ganun din po sa mga mahihirap na katulad natin. Wala po. Dadaanin lang po tayo, mga kababayan, na tumutulong daw sila sa kahirapan natin, magbibigay ng ayuda. Pagkatapos ibigay ang ayuda, ito po, buwan-buwan nating hinaharap ang problema, ang ating mga bayarin. At araw-araw natin, dala-dala ang bigat ng problema. Sa taas, lahat ay napakataas na. Araw-araw, lalong-lalo ang mga pagkain. Araw-araw natin yan. Araw-araw tayo naghihirap at nagsasakripisyo. Pero, ang gagawin lang sa ating serbisyo,
magnanakaw na magnanakaw. Ang ibibigay na serbisyo, band-aid solution, ayuda, na meron pa rin silang kickback, di umano. Puro po pakabig ang ginagawa ng gobyerno. Papatay naman tayo sa hirap, pero papatayin tayo din sa buwis. Unbelievable. Lahat ng sinisingil ng Meralco, lahat na idinadagdag nila riyan, sa atin kinukuha lahat. Hindi naman sa mga politiko. Ang mga politiko, tagapakinabang lang sila. Mga kababayan, wala pong naghihirap na politiko. Puro pakinabang lang po ang alam nila. Hindi po marunong magserbisyo ang mga politiko sa panahon ngayon. Di umano. Kung marunong po magserbisyo ang mga politiko sa panahon ngayon, hindi po nila uunahin ang impeachment. Uunahin nila ang problema ng bansa. Hindi po ba? At, mga kababayan, uunahin nila kung sino ang nagpapahirap sa bansa. Yan ang tututukan nila. Sino ba ang nagpapahirap sa bansa? Kaya lang, hindi nila magagawa yan dahil sila nagpapahirap sa bansa. Hindi po ba? Nagpapahirap sa Pilipino, sila naman ang yumayaman dahil sa Pilipino. Hindi po ba? Mga kababayan, kaya nga po mapapamura ka. Kahit po Labor Day, mapapamura ka sa kanila. Hanggang kailan pa kaya tayo magtitiis, mga kababayan? Manhid na po kasi ang gobyerno. Manhid na. Wala na po silang awa. Wala na po. Ang awa po nila hanggang salita lang. Ang awa ng gobyerno hanggang salita lang. Hanggang mainstream media lang. Hanggang lights, camera, action. At yung mga vlog nila. Nahandun lang po ang awa nila sa salita. Pero wala sa gawa. Mga kababayan, unti-unti na po tayong pinahirapan para po tayo pinaghihigantihan. Ang tingin po sa atin ng gobyerno ay kaaway, kalaban. Yan po yata ang tingin sa atin ng gobyerno, kaaway na dapat pahirapan, mga kababayan. At unti-unti tayong sinasakal at unti-unti tayo pinapatay sa kahirapan. Maraming salamat po, mga tambay. At talagang hindi natin ma-appreciate ang araw ng Labor Day, mga kababayan. Paano mo ma-appreciate yan pagka ganito nangyayari sa ating bansa? Ingat-ingat po kayo, mga kababayan, at dasal-dasal po. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po. At shoutout po at thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, mga kababayan. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Siapno ng Texas, USA. Ganon din po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, ng Toronto, Canada. Maraming salamat din po kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, kay Eric Hersho ng Canada. At thank you rin po, maraming salamat din po kay Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Ganon din po kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida, USA. At kay Lucy and Adrian ng Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At tiis-tiis lang po, mga kababayan, at God bless po sa inyong lahat. Muli po, mga kababayan, ingat-ingat po kayo. Bye-bye!